Hi guys! Ito nung umalis kami ng May 31 papuntang Hinugdan, Buruanga Beach. Ngayon lang kasi ako sinipag mag-voice over guys, kaya hindi ko ma-upload itong video namin. Yung plano kasi 8 AM aalis na, pero syempre Pinoy tayo, kaya alas 9 yung alis namin. Mahaba-habang biyahe din kasi mula sa amin. Siguro mga 3 to 3.5 hours yung biyahe papunta doon sa Hinugdan, Buruanga. Nag-rent lang yung kapatid ko tsaka yung asawa niya ng van, tapos yung iba naman nagmotor. Merong tatlong nagmotor kasi nga hindi kami kasya sa van guys, kasi ang dami namin, hindi pa nga kasama yung iba dito. Pangalawang beses ko na nga pumunta dito, pero nung pumunta kami dito dati, rough road pa to. Imagine yung ganitong katirik na daan. Tapos rough road pa siya, di ba nakakatakot? Pero ngayon okay na siya kasi semento na siya hanggang dun sa dulo. Pero nakakatakot pa din, lalo na hindi tayo sanay sa mga ganitong daan na super pababa talaga. Ang layo, ang haba ng pababa na yan guys. Nakakatakot. Tingnan nyo naman hanggang dun pa dyan, ang layo-layo pa niyan. Tapos maya-maya na naman paakyat ka na naman. Pero nakaka-enjoy, excitement yung ganon. Nung malapit na kami, meron nga palang babayaran na 100 pesos per head para sa environmental fee, pero hindi kasama yung mga bata. At kalahati nga sa amin ay bumaba na sa van kasi nga delikado na rin kasi sobrang pababa na talaga yung daan niya. Kaya nakakahingal talaga yan guys. Tapos sobrang init pa. Tapos tirik na tirik kasi yung araw kasi magto-12 na nung dumating kami. Tapos maalinsangan pa talaga yung init ng araw dyan. Dumagdag pa kasi sa init, hindi namin pinabuksan yung aircon sa van kasi nga karamihan sa mga kasama namin mga bata at saka ako din, hindi rin talaga ako sanay sa may aircon lalo na pag mahaba yung biyahe namin guys. Pero grabe, proud na proud ako sa sarili ko kasi papunta tsaka pabalik hindi ako nahilo, pero yung meron kami mga kasama na bata na talagang nahilo. Kanya-kanyang bit-bit na rin kami ng mga gamit namin kasi may mga dala talaga kaming pagkain na luto na. Pero asli pwede ka naman magluto dito, pero syempre alam namin pagdating namin gutom kami, kaya nagdala sila or nagluto sila ng luto na pagkain para pagdating kakain na lang. At saka hindi din pala sila nagpa-reserve ng cottage bago pumunta dyan, kaya yung ginawa lang, naghanap lang kami dyan. Okay naman sana kung konti lang kayo. Pero kami kasi marami kami. Kaya yung nangyari, hiwa-hiwalay kami. Meron kaming tatlong tulugan na hiwalay-hiwalay kami. Tapos dun sa tatlong binayaran nilang rest house or yung tulugan namin, merong free na cottage nasa harap mismo ng beach. Kaya dun kami kumakain or tumatambay. Nagbayad nga pala sila ng 9K na sa tatlong cottage or sa tatlong rest house na tutulugan namin. Kung ako kasi, kung marami kayo, mas maigi magpabook muna kayo bago pumunta para makahanap kayo ng malaki at tapos sama-sama na lang kayo. Mas na-enjoy kasi yung ganun. Pero maganda din dito guys, kahit maliit lang siya, pero kita nyo naman na meron din siyang white sand. Tsaka malinis din naman kasi yung dagat nila dito. Kaya maganda at sulit din naman yung biyahe tsaka yung babayaran. Nag-enjoy at nagbabad talaga yung mga kasama namang bata. Kasi pagdating ng hapon, umulan yan guys. Kaya hindi ko na rin nakuhaan yung ibang ginawa namin doon. Ito yung pauwi na kami. Meron kaming pinsan na madaanan yung place nila. At nag-offer silang mag-asawa na doon na daw yung free lunch namin. Syempre, diba? Sino ba naman ang ayaw pag merong